وما علينا إلا البلاغ المبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, atin na naman pong dudugtungan ipagpapatuloy ang ating pagtatalakay sa mahalagang paksa hinggil sa Asmaullahi wa Sifatihi, mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Last week sa huling episode, ang pinakahuling paksa na ating natalakay ay yun na nga, tinalakay natin yung mga pangunahing sifat, mga pangunahing halimbawa ng mga katangian ni Allah na pinagtibay ng Quran, pinagtibay ng Sunnah at pinagtibay din ng Ijma'. At itong pangunahing katangian na ito, dahil binanggit ito ng ating Sheikh bilang mga halimbawa ng mga katangian, dahil ito yung pangunahing katangian, mga katangian na hindi pinagtibay, itinanggi ng mga taong tinatawag na mga mu'attila, mga grupo na nalihis sa paksang ito dahil meron silang mga syubha, pangangatwiran o di kaya dahil sa mga maling pamantayan sa pagtatanto ng kaalaman, lalong-lalo na sa tinatawag na akida o di kaya sa paksang Asmaullahi wa Sifatihi. So binanggit natin yung una, yung sifatul ulu, katangiang kataas-taasan ni Allah, yung sifatul yung ulul qahr, ulul qadr, at lalo na itong ulul dhat na hindi pinaniwalaan, hindi pinagtibay ng mga tinatawag na mu'attila. So bilang Ahlus Sunnah wal Jama'a, pinaniniwalaan at pinagtitibay natin itong ulul dhat, pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala sa taas, dahil mismo nabanggit ito sa Quran, nabanggit, pinagtibay ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at napagkaisahan ng mga naunang mga salafus salih na sila yung mga sahaba, mga tabi'in at tabi'in, at binanggit natin nga yung mga katibayan mula sa Quran at Sunnah at yung ilan sa mga ijma ng mga salafus salih. Ganun din yung sifatul istiwa at ganun din yung panghuli, tinalakay natin yung tinatawag na sifatul kalam. Ngayon mga kapatid, isinunod sa araw na ito, tatalakay natin sa aklat ng ating Sheikh, binanggit niya itong paksa na mga tawaif ad-dalla fi hadzal bab, yung mga ilan sa mga grupo, ilan sa mga kategorya ng mga grupong nalihis naligaw sa paksang ito. At babanggitin ng ating Sheikh yung syubha nila, yung mga dahilan nila, pangangatwiran nila, mga pinagbabatayan nila na halos ito ay mga katibayan o di kaya mga logical basis, mga katibayan na mula lamang sa mga kaisipan, mga kuro-kuro na sumasalungat sa Quran at Sunnah, at sasagutin ng ating Sheikh yung mga syubha nila, mga maling pag-unawa o kaya mga pangangatwiran ng mga taong ito. Bagamat binanggit natin sa mga nauna na yung mga nalihis sa paksang ito ay tinatawag na mga mu'attila. Yung mga mu'attila na hinango sa tinatawag na ta'til. Kung inyo maalala sa unang part ng paksang ito, binanggit natin kung ano yung kahulugan ng mu'attila. Pwede nyo pong i-review para hindi nyo nakakalimutan itong mga terminolohiyang ito. Bagamat sa paksang ito, generalized ng ating Sheikh, o kaya babanggitin niya yung mga general na kategorya. Kasi itong mga mu'attila, minsan makakapasok sila sa tinatawag na ahlut ta'wil o di kaya ahlut ta'til, o kaya ahlut tajhil. Ito yung mga apat na babanggitin ng ating Sheikh na kategorya ng mga grupong nalihis sa paksang ito. Bagamat itong mga mu'attila, makakapasok sila sa ahlut ta'til, ahlut tajhil, ahlut ta'wil. Ito, anong mga kahulugan ng mga kategoryang ito, babanggitin natin. Ito yung paksa natin. Okay? Pero i-detalye natin sa ibang paraan para mas lubos natin maunawaan, mga kapatid. At minsan nasasaklaw din niya yung mga ilang grupong talagang hindi kalintulad ng ta'til, kasalungat nila itong ahlut tamthil, ahlul tashbih, na nagmalabis sa pagtitibay na halos hinalintulad na nila
si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nilalang. Ito rin ay pinagbawal at may mga grupo din na makakapasok dito. So para mas lubos natin maunawan, inshallah umpisahan natin sa oras na ito. Naway tawfikan, nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at madaliin nawa niya sa atin ang pagsasaliksik at pag-unawa ng kaalaman. Ngayon, sabi ng ating Sheikh, وَقَدْ ضَلَّ فِي بَابِ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ طَوَائِفٌ مِنْ أَهْلِ الْكِبْرَ وَهُمْ may mga sektang iniugnay sa Islam na nalihi sa usaping asma was sifat. Una rito sabi natin Sheikh, ahlut tamthil. Una ang tinatawag na ahlut tamthil. Anong sinabi natin Sheikh? Alladhina balagu fil ithbat hatta waqa'u fit tamthil. Sino yung mga tinatawag na ahlut tamthil? Mga taong nakagawa ng tamthil o di kaya mga taong nalihis. Sila yung mga nagmalabis sa pagpapatibay at pagpapatotoo sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sila ay nasadlak sa ipinagbawal na ito na tinatawag na pagtamthil o tashbih, paghahambing o paghahalintulad. Nagmalabis sila, itong mga taong to. Sa lungas sa ta'til, mamaya babanggit natin, pero itong mga musyabbiha, mga grupo, may mga grupo din, halimbawa sa mga ilang mga Shia, nagbalabis sila sa pagtatashbih o di kaya mga Qurramiyya o ibang sekta, no? Ang punto natin dito, itong ahlut tamthil ay nagbalabis sila sa pagpapatibay, sa pagpapatotoo sa mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sila ay nasadlak sa paghahambing o paghahalintulad. Sila yung tinatawag, itong ahlut tamthil, sila ang tinatawag na mga musyabbiha, nagsasabing ang mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kahalintulad mismo ng mga katangian ng mga nilalang, waliyadu billah. Now, kaluwalhatian kay Allah subhanahu, maluwalhati si Allah subhanahu wa ta'ala mula sa masamang paratang na ito. Ano ibig sabihin nito? Sinasabi nila halimbawa na yung katangian ni Allah ay kahalintulad ng katangian ng tao. Subhanallah. Ibig sabihin, yung pagmamahal ni Allah ay katulad din ng pagmamahal ng tao. Yung rahman ni Allah ay katulad ng rahman ng tao. Yung paningin ni Allah ay katulad ng paningin ng tao. Yung pandinig ni Allah ay katulad ng pandinig ng tao. Waliyadu billah, ito ay kufr. No, kawalan ng pananampalataya. Nabanggit natin na yung pagpapatibay sa mga pangalan at katangian ni Allah, sinasabi natin, bila tashbih, wala tamthil. Hindi natin ihambing, hindi natin ihalintulad. Dahil walang katulad si Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithli shay'. No? Binigyan din ni Allah subhanahu wa ta'ala na wala siyang kahalintulad. No? Walang kahalintulad, walang kahambing si Allah subhanahu wa ta'ala. Pero itong mga musyabbiha, hinahalintulad nila. Nagmalabis sila sa pagpapatibay. Pinagtibay nila yung mga katangian ni Allah, pero nagmalabis sila. Hanggang sinasabi nila, yung katangian ni Allah ay kahalintulad, subhanallah, hinihambing nila. No, kahalintulad ng katangian ng isang tao, ng makhluk nila lang, waliyadu billah. Ito ay kufr, no? Ito ay kawalan ng pananampalataya. So ito ay hindi maaari, no? Na ihalintulad, ihambing natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilalang. Kaya kung inyo maalala, sabi natin, pagtitibay natin ang mga pangalan ni Allah pero hindi natin ihalintulad, hindi natin ihambing, bila tamthil wala tashbih. Okay, pero may mga taong naligaw na sila yung mga musyabbiha, no, nagmalabis sa pagpapatibay hanggang sa humantong nasadlak sila sa tinatawag na tashbih, pagtatamthil, paghahambing, paghahalintulad. So ngayon, ano yung syubha nila? Meron silang pangangatiran. Itong mga taong ito, meron silang ginagamit na katibayan. Pero ang katibayan nito hindi nagmula sa Quran, hindi nagmula sa Sunnah, bagkus mula sa kanilang logical basis, mga kuro-kuro, kaisipan lamang. Okay? Anong sinasabi nila? وَشُبْهَتُهُمْ أَنَّ ذَلِكَ مُقْتَدَى النُّصُوص لِأَنَّ اللَّهَ خَاطَبَ النَّاسِ بِمَا يَعْهِدُونَ فِي الْمَخْلُوقَاتِ. Ano ibig sabihin nito? Sinabi nila bilang syubha, pangangatwiran o batayan, si Allah subhanahu wa ta'ala ay kinausap daw niya ang sangkatauhan sa paraan o katagang umiiral na kanilang nalalaman at nauunawaan. Kaya ang mga ayat o sifat ay tumutukoy sa mga katangian at kataga na ginagamit ng mga nilalang dito sa mundong ibabaw. Anong ibig sabihin daw ito? Halimbawa, no? Itong salitang pandinig. Okay? So kinausap daw tayo ni Allah na itong pandinig, ang tao ay nakakarinig, si Allah ay nakakarinig. So ibig sabihin daw, sabi nila, magkalintulad sila. Kasi itong pandinig ay ginagamit natin dito sa atin, mundong ibabaw. So ibig sabihin, magkalintulad ang khalik at makhluk, waliyadu billah. No? Ito yung syubha nila. Okay?
na pangangatwiran man nila na logical basis lamang. Okay, na subhanallah, kaya umantong sila sa kufr, kawalan ng pananampalataya na tashbih at tamthil. Dahil hinalintulad nila si Allah sa isang nilalang. Dahil daw yung mga katangiang ginamit ni Allah subhanahu wa ta'ala, halimbawa sa Quran ay tinaglay niya sa kanyang sarili, ay ganun din yung katangiang tinataglay ng tao. No? Halimbawa pandinig o paningin, subhanallah. So ano yung kasagutan dito mga kapatid? Paano natin sasagutin? Na binanggit ng ating Sheikh. Sabi ng ating Sheikh, awalan, arradu alayhi minujo. Ang pagtugon o kasagutan laban o kaya hinggil sa syubhan nila ito ay kabilang nito, sabi niya, awalan, anna Allah nafa an nafsil mithl wal kufr wan nid bi ayatin muhkamah sarihah. Qala Allah Ta'ala, laysa kamithli shay. Sabi din ni Allah sa ibang aya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa la yumkinu an yakuna kalam Allah mutanaqidan. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Sa Quran, ipinawalang bisa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang sarili ang kahalintulad, no, kapareho, kahambing. Itinanggi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang sarili na wala siya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, walang kahalintulad, walang kahambing, no, na kahit anong pamang bagay dahil siya ay Khaliq. Binanggit ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga ayatun muhkama, mga maliliwanag na aya na napakalinaw na mga aya. Anong halimbawa nito? Sabi ni Allah, laysa kamithlihi shay. Ito lamang, kahit itong aya lamang ito sa Surat Shura, chapter Shura, verse 11, sabi ni Allah, laysa kamithlihi shay. Ipinawalang bisa ni Allah sa kanyang sarili na siya ay walang kahambing, wala siyang kahalintulad. So hindi natin pwedeng ihambing, hindi natin pwedeng hihalintulad si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil sinabi ni Allah, laysa kamithlihi shay, wala siyang kahambing, wala siyang kahalintulad. Dahil siya ay Panginoon. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, sa Suratul Baqarah verse 22, wag kayong gumawa ng katambal, kahambing, no? Kahambing ni Allah, kahambing ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So pinawalang bisa sa aya din ito, sabi nila, wag kayong gumawa ng katambal, no, kahalintulad, no, kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa ibang aya, halimbawa sa Suratul Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, at wala siyang kahalintulad, kahit ano pa man, kahit ano, ay walang kahalintulad si Allah Subhanahu wa Ta'ala, walang makakahambing, walang kahalintulad si Allah Subhanahu wa Ta'ala. So mababatal natin, mapapawalang bisa natin yung pangatwiran nila na mali yung ginagawa nyo na paghalintulad dahil ipinawalang bisa, ipinawalang saysay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yung paghalintulad, paghahambing sa kanya sa mga kanyang mga nilalang, dahil ito ay itinanggi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na sinabi sa atin ni Allah, wala siyang kahalintulad, wala siyang kahambing. Pangalawang kasagutan dito mga kapatid, sabi natin Sheikh, no, annal aqla salim ya'ba an yakuna al-ilah al-khaliq al-kamil kal-abd al-makhluq al-qasir. No, ibig sabihin dito, kahit daw sa atin lamang sa kaisipan, kahit logical basis lamang, no, na mahatulan natin na hindi tatanggi ang ating kaisipan na kanyang sasabihin na ang Khaliq at ang makhluk ay magkahalintulad. No? Hasya lillah, kahit lamang mismo sa logical basis na kanilang ginagamit, ay mahatulan ng ating mga kaisipan na hindi pwedeng magkahalintulad, no, ang zat, ang sarili ni Allah at ang zat ng mga nilalang, o di kaya ang katangian ni Allah at ang mga katangian ng mga nilalang, dahil si Allah ay Khaliq, tagapaglikha, no? Na tinatagyan niya ang ganap, no, na katangian, no, at mga pangalan. Hindi kahalintulad ng makhluk, at ito ay nakikita natin ang makhluk ay isang nilalang na isang kulang, may kapintasan, may kakulangan. So, mahalintulad mismo ng mga logical basis na hindi magkahalintulad ang Khaliq at ang makhluk. Ikatlo, at itong mahalaga na binanggit ng ating Sheikh at isasummarize natin, totoo na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kinausap niya tayo sa mga salitang nauunawaan natin. Mga kataga, mga salitang maaaring ginagamit natin dito sa atin dito sa mundong ibabaw. Pero ang kahalintulad lamang nila ay yung salita, yung kataga, no? Ito yung nabanggit natin, pero yung realidad, no? Realidad ng katayuan ng bawat katangian kapag ginamit na kay Allah at kapag ginamit na sa isang makhluk ay magkakaiba na ito. Pero doon lamang sila nakahalintulad sa isang kahulugan ng kataga, okay, yung katagang ginagamit. Anong halimbawa nito mga kapatid? Binigyan din natin to sa mga nauna. Halimbawa yung pandinig.
Sama, pandinig. Nang ibig sabihin ng sama sa lingwaheng Arabic, idrakul aswat, yung nakakapagdinig ng mga boses. Okay? Yung sama, ito ang kahulugan. Sama, pandinig, naririnig yung mga boses. Okay? Ito ay ginamit kay Allah. Kaya sabi ni Allah, wa huwa sami', si Allah ay nakakarinig. At ang tao din ay nakakarinig. Tama? Pero kapag itong sama ginamit na kay Allah, no, inadres na, inidafa na kay Allah, at itong sama inadres at inidafa na sa isang tao, samul insan, pandinig ng tao, nagkaiba na yung tunay na kalagayan niya. Pandinig na kaaya-aya kay Allah, pandinig na kaaya-aya sa isang tao. Na kung saan ang pandinig ni Allah ay walang kahalintulad. No? Sam'un mutlak. Ibig sabihin, lahat, naririnig niya lahat ng bagay. Maliit man o nakatago man, hayag man o hindi. No? Pero ang tao, samul insan, pandinig ng tao, limitado. Dahil ang tao ay makhluk. Okay? So, doon lamang itong katagalan ng sama, pero yung realidad niya magkakaiba. Okay? Hindi nangangahulugan na si Allah ay pinagtibay niya yung sama ay hindi nangangahulugan na kapareho na ng isang tao. Ta'ala Allah, hindi ganun. Okay? Pinaunawa lang sa atin ni Allah na si Allah ay nakakarinig. Pero binanggit niya sa ibang aya na laysa kamithlihi shay', ibig sabihin wala siyang kahalintulad. Maunawaan natin na yung pagdinig ni Allah hindi kahalintulad ng pandinig ng tao, di kaya ng makhluk. Napakalinaw mga kapatid. Itong mga musyabbih, hindi nila ito naunawaan, kaya sila ay naligaw. Ito yung unang nalihis na tinatawag na mga musyabbih, ahlu tashbih o di kaya ahlu tamthil, at itong katwiran nila at ito yung mga kasagutan sa kanila. Pangalawang kategorya o di kaya pangalawang uri ng mga taong naligaw sa paksang ito ay tinatawag silang ahlu ta'til. So ito na yung mga mu'attila, no? Itong ahlu ta'til, nakasalungat naman ng ahlu tashbih, ahlu tamthil. Anong ibig sabihin ng ahlu ta'til? Sabi ng ating Sheikh, alladhina balagu fi tanzih hatta waqa'u fi nafi. Anong ibig sabihin nito? Sila ang mga nagmalabis sa pagluluwalhati kay Allah hanggang sila ay nasadlak sa pagpapawalang saysay at pagtanggi sa mga pangalan at kahulugan ng mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. So itong problema naman sa mga mu'attila, Jahmiya, Mu'tazila, Kullabiya, Maturidiyya, Asy'ariyya, nagmalabis sila sa pagtatanzih, pagluluwalhati kay Allah. No? Niluluwalhati natin si Allah subhanahu wa ta'ala, pero wag tayong magmalabis sa pagtatanzi, pagluluwalhati kay Allah na hahantong na itatanggi na natin yung mga katangiang pinagtibay ni Allah subhanahu wa ta'ala. No? Kalintulad, halimbawa yung tatalakay natin na uluwudat. Problema sa kanila dahil sa mga maling kaisipan, maling mga pamantayan, tinanggi nila yung uluwudat ni Allah dahil sa mga logical basis na luluwalhati namin si Allah sa lugar o di kaya. Sino nagsabi sa inyo na si Allah ay nasasakupan ng lugar? Walang, sa inyo lamang nanggaling yan. Dahil itinanggi nyo yung mga dalil, malinaw na si Allah ay umiiral sa tal dahil lamang sa mga pamantayan nyo na yan. Paniwalaan natin na si Allah ay umiiral. Huwag nyo nang usisain. Huwag nyo nang ilarawan sa inyong mga kaisipan. So, wag naman mangibabo sa inyo mga logical basis na ito na humahantong para itanggi yung mga katangiang halimbawang sifatul ulu, sifatul istiwa. So, ito yung problema sa mga mu'attila na ito. Okay? Nagbalabis sila sa tanzih, pagluluwalhati kay Allah. No? Dito ito yung pinaka main point ng tinatawag na ahlu ta'til. Sila yung mga taong nagmalabis sa pagluluwalhati kay Allah hanggang sa sila ay nasadlak sa tinatawag na ta'til, pagpapawalang saysay, pagtatanggi sa mga pangalan o di kaya mga kahulugan ng mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. So bagamat at sila yung tinatawag na mga mu'attila, no, itong ahlu ta'til ay tinatawag silang mu'attila. Yung kanilang ahlu tashbih, ahlu tamthil, tinatawag silang mga musyabbiha. Ito namang mga ahlu ta'til ay tinatawag silang mga mu'attila. So nabanggit natin sa mga nauna na ang mu'attila ay nango sa tinatawag na ta'til. Ta'til is yung pagtatanggi sa mga pangalan at katangian ni Allah. Bagamat ang ta'til, mga kapatid, ay may dalawang kategorya. I-review ko lang to, no? Ta'til na may dalawang kategorya. Ta'til kulli, ta'til juz'i.
No, kung di ako nakamal, natalakay natin ito sa episode 18 or episode 19. Episode 16 o 15, yung part 1 ng pagsana ito, na ang ta'til ay may dalawang kategorya, ta'til kulli, ta'til juz'i. Pangkalahatan, yung ta'til kulli, mga mu'attila na talagang itinanggi nila ang lahat ng mga pangalan at katangian ni Allah, na sila yung tinatawag na Jahmiyah. At ibinibilang din ng mga scholar sa ta'til na ito, ta'til kulli, ang mga Mu'tazila. Bagamat ang mga Mu'tazila ay tinagto nilang mga pangalan, pero itinanggi nila lahat ng mga katangian, ay binibilang ng mga ulama ang mga Mu'tazila sa unang ta'til na ta'til al-kulli. Ang ta'til juz'i, ilang bahagi lamang. Sila yung mga Mu'tazila na pinagtibay ang mga pangalan at ang ilang uri ng katangian, subalit kanilang itinanggi o ipinawalang saysay ang ibang katangian tulad ng sifat fi'liya at sifat khabariya. No, ito yung mga katangian, mga uri ng katangian na ang katulad halimbawa napapabilang dito ang mga Sya'ira at mga Maturidiyya. Pinagtibay nila mga pangalan at pinagtibay nila yung halimbawa yung 7 sifat, pero yung ibang mga katangian katulad ng sifat fi'liya, istiwa, yung maji, itinanggi nila ito dahil sa maling mga pamantayan nila. O di kaya sifat khabariya, yung yad, yung wajah, tinanggi din nila ito dahil sa mga maling pamantayan. Yung ibang uri ng katangian ng uludhat, yung uludhat, no? Sifat dhatiya na halin tulad ng sifat uludhat, itinanggi din nila ito. So dahil sa mga maling pamantayan nila. So ano yung syubha nila dito mga kapatid? Ito yung ano yung syubha? Pangangatwiran nila, maling pangunawa nila, ano yung mga pinagbabatayan nila, kung bakit nila itinanggi, halimbawa itong mga ilan sa mga katangian o kaya yung mga pangalan o katangian. So mayroon silang syubha, mga pinagbabatayan. Ito yung sasagutin natin na binanggit ng ating Sheikh dito. Sabi ng ating Sheikh, وَشُبْهَتُهُمْ أَنَّ إِثْبَاتَ الصِّفَاتِ يَسْتَلْزِمْ التَّمْثِيلِ إلى آخِرِ. Ano ibig sabihin nito? Ang pagtitibay sa mga katangian daw ay humahantong sa paghahalin tulad. No, dahil ang mga katangian na inilarawan kay Allah ay kahalintulad mismo ng mga katangiang inilarawan sa mga nilalang, o di kaya kahalintulad mismo ng mga katangiang tinataglay ng mga nilalang. Kaya nararapat daw itong ipawalang saysay o itanggi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong pinaka main point dito mga brothers and sisters? Sabi daw nila, yung pagtitibay sa mga katangian na banggit na ito ay maghahantong, ibig sabihin, yalstalzim, nangangahulugan yon na para mong inihahambing si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nilalang. Kaya sa kanila, wag na daw natin itong pagtibay, kasi pag pinagtibay mo, ibig sabihin, inihahambing mo si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nilalang. Napakalaking kaligawan o pagkakamali ito. Nagmalabis sila sa pagtatanzi hanggang sa humantong na gusto na nilang ipawalang saysay itong mga katangian na ito. Dahil sa kanilang pamantayan, maling pag-unawa na kapag pinagtibay mo daw itong mga katangian, ay mahalin tulad mo na daw kaagad si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nilalang. So ito ay mali. Ito ay hindi totoo, kabulaanan ito. Anong kasagutan dito mga kapatid? Unang kasagutan dito, awalan, sabi natin Sheikh, anna Allah Ta'ala athbata li nafsi sifat fi ayatin muhakkama sarihatun mufassala wa dhakaraha makrunatan binafi tamthil ka qawli ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir wa la yumkinu an yakuna kalamullahi mutanaqidan. Napakahalaga ito, no? Ngayon anong sagot natin sa kanila? Mismo si Allah ang nagpatibay sa mga katangian na ito. So pagtitibay natin, bakit? Dahil pinagtibay ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nanggaling sa atin. Si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagpatibay, okay, naglarawan hinggil sa kanyang sarili. Pinagtibay niya itong mga katangian na ito na tinataglay ni Allah sa ayatu muhkama, mga malilinaw, maliwanag na mga aya. Pagkaraan pagtibay ni Allah subhanahu wa ta'ala mga katangian na ito ay isinunod niya, okay, sinabi niya, binanggit niya na wala siya rin kahalintulad. Ibig sabihin nito, yung pagtitibay sa mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nangangahulugan na inihambing inalintulad mo dahil binigyan din ni Allah na bagamat sabi ni Allah, meron siyang mga katangian, pero itong mga katangian niya ay walang kahalintulad, walang kahambing. Yun ang ibig sabihin. Ang punto natin dito,
ay pagtitibay natin ito dahil mismo si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinagtibay niya o di kaya sa hadith ay pinagtibay din ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So wag mo nang usisain, wag mo nang panghimasukan, wag mo nang gamitan ng logical basis para lamang itanggi itong mga katangian na ito. Okay? Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir." No? Wala siyang kahalintulad sa surat Shura verse 11, wala siyang kahalintulad. Pagkara sinabi ni Allah, "Wa huwa as-sami'ul basir," at si Allah ay nakakarinig at nakakakita. So hindi pwedeng, sabi na ng ating Sheikh, ito ay mga salita ni Allah, hindi pwedeng magkasalungatan ito dahil pinagtibay ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. So bakit mo sasabihin na kapag pinagtibay natin yung kakatanggian ay may halintulad natin, ay mismo si Allah nagsabi sa Quran na katangian niya halimbawa ang pandinig at paningin. Katangian niya ang maji, katangian niyang istiwa. Okay, so pagtitibay natin to, wag mo nang ihalintulad, wag mo nang ihahambing at hindi nangangahulugan na kapag pinagtibay mo ang katangian na ito, mahalintulad mo la, maihambing mo na dahil binigyang diin na ni Allah subhanahu wa ta'ala na bagamat katangian niya itong mga pinagtibay niyang mga ayat na ito ay sinabi niya, binigyan din niya sa Quran na wala siyang kahalintulad, wala siyang kahambing. So pagtitibay natin to, pagkaraan ay susundin natin yung habilin sa atin ni Allah na laisa kamithli shay, wala siyang kahalintulad, wala siyang kahambing. Hindi natin ihambing, hindi natin usisain, hindi natin ilalarawan sa ating mga kaisipan dahil ating mga kaisipan ay hindi niya kayang arukin ang that ni Allah, ang sarili ni Allah at ang kanyang mga katangian. Napakadali lamang. Pero itong mga Mu'attila, dahil sa kanilang mga maling pamantayan, dahil ang ginagawa nilang timbangan, sukatan sa pagtitibay ng mga pangkatangian nila kung ano yung mga nasa nila lang. So kaya sabi nila, paano mo yung pagtitibayin? Ang naunawaan natin dito ay ganito, ganyan, subhanallah. So iniiwanan nila yung mga ayat, maliliwanag na ayat dahil lamang sa mga maling pamantayan. Katulad halimbawa natin yung uludzat, o di kayong istiwa. Nabanggit sa Quran, 7 verse sa Quran na si Allah nagstiwa. So, inuusisa pa nila, tinatanggi nila. So, saan si Allah bago pa siya mag-istiwa? Subhanallah. Ito ay katanungang hindi na kaaya, hindi na to kailangan. Kung ano pa man yung nabanggit dahil ang katangian ni Allah ay tawqifiyya. Dahil binanggit ito ni Allah at hindi na sa ating binanggit ni Allah yung mga ibang detalye nito. So, doon lamang tayo sa anong binanggit ni Allah. Si Allah nagstiwa, doon lamang. Huwag mo nang usisain, huwag mo nang bigyang mga paglalarawan o katanungan na humahantong sa pagpapawalang bisa sa mga katangian na ito. So napakagandang kasagutan ang binanggit ng ating Sheikh dito. Panghuli rito mga kapatid, yung pangatlong kasagutan o pangalawang kasagutan, binanggit ng ating Sheikh dito, ay ganun din yung kasagutan natin kanina sa mga musyabbiha, na doon lamang yung kaninang hinalimbaw natin na pandinig. Okay, na ginamit ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya Allah na nakakarinig, ibig sabihin katangian yung pandinig, na hindi nangangahulugan na magkahalintulad na sila kaagad ng pandinig ng tao. Okay, doon lamang sila nagkakapareho sa isang katangian na pandinig, pero yung reality, hakika niya, realidad ay kapag ginamit na yung pandinig kay Allah at pandinig ng isang tao makhluk, nagkaiba na. Pandinig na nakaaya-aya sa kadakilaan, kamaharlikaan ni Allah dahil siya ay Khalik, na kung saan ang kanyang katangian ay ganap sa lahat ng aspeto nito. Pandinig na kapag ginamit naman sa tao ay pandinig na kaaya-kaaya sa kanya na siya ay makhluk, limitado lamang o di kaya may kapintasan dahil hindi natin narinig ang lahat. Okay, na hindi kalintulad sa katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala na pandinig na naririnig niya ang lahat. Dahil ito ay sinabi ni Allah, nabanggit din sa napakaraming ayan na si Allah ay nababatid, nalalaman, naririnig niya ang lahat ng mga nangyayari. Bagamat siya ay umiiral sa taas, mashallah. So ito mga kapatid, unang kategorya na tinatawag na ahlul tamthil at ahlul ta'til, pangalawa ahlul ta'til, pangatlo, pang-apat inshallah tatalakay natin sa susunod na episode itong tinatawag na mga ahlul ta'wil, mga taong nagtatawil, na ito din yung mga mu'attila, at ahlul tajhil na tinatawag na ikapat din na kategorya na nalihis, at ito rin itong mga mu'attila na ito, ginagamit nila din itong mga tafwid na ito. So itong mga ahlul ta'wil, ahlul tajhil, meron din silang mga syubha, inshallah ta'ala babanggitin natin yung syubha nila at sasagutin natin, lilinawin natin. So para mas lubos natin maunawaan
kung bakit sila nalihis at maging aware tayo sa kanilang mga pamantayan, sa kanilang mga pananaw para hindi tayo malihis sa tamang landas ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. So kung meron man kayong mga katanungan, no, naway napulutan natin ng aral na naging kapakipakinabang. So dapat natin itong bigyan halaga natin mga kapatid itong pagsasaliksik ng kaalaman, lalo na itong mga may kaugnayan sa akida, dahil pinakauna nating dapat itama at dalisayin at maging matuwid ay ang ating mga paniniwala, lalong-lalo na ang yung mga akida o kusapin sa akida na may kaugnayan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katulad ng mga tinatalakay natin na tauhid, rububiyya, uluhiyya, asmaullahi wa sifatihi. So naway napulutan natin ng aral, naging kapakipakinabang sa atin. Maraming salamat. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum. Hanggang sa muli. Wa akhiru dawana alhamdulillah wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.